Life After Prison. By Silencio, Kabanata 101. Tumanggo si Victor bilang tugon. Iyan ay sigurado. Hanggat wala siyang impluwensya o kapangyarihan, talagang wala tayong dapat ikatakot. Sumang-ayon si Jada. Oo, nabalitaan ko na kalalabas lang niya sa kulungan ilang araw na ang nakalipas dahil sa pagbagsak ng bote ng beer sa ulo ni Easton. Sa kalaunan ay ginamit ni Easton ang mga koneksyon para maipabilanggo siya. Hihihi. Napangiti si Victor matapos marinig ang sinabi ni Jada. Kung maaari siyang ipadala sa bilangguan, kung gayon malinaw na wala siyang anumang koneksyon. Ang mahihina lang ang dumaranas ng bigat ng batas, kaya masisiguro na natin na ordinaryong tao lang si Severin. Siya ay nag-aalala na si Severin ay maaaring maging isang makapangyarihang tao dahil lamang ang huli ay nananatili sa villa. Sa sandaling nalaman niya ang eksaktong sitwasyon na nakapaligid kay Severin, gayunpaman, napagtanto niya na talagang walang dapat ikatakot, batay sa kung gaano kadaling makitungo sa kanya ang mga lock. Gayunpaman, may naisip si Jada at hindi niya maiwasang mapaalalahanan si Victor. Tatay, may isang bagay akong dapat ipaalam. Ang asawa ni Severin ay ang panganay anak na babae and Shanahan, si Diane. 5 taon na ang nakalilipas, nanganak siya ng isang bata sa labas ng kasal at ang resulta ay pinalayas sa kanyang tahanan. Nag-aalala ako na baka masaktan natin ang mga Shanahan kung masyado tayong malupit kay Severin. Ngunit, nang marinig iyon ni Prunella, bumilis ang tibok ng kanyang puso at natakot siyang baka ito ay makahadlang sa kanyang pagkakataong ipaghiganti ang kanyang anak. Natahimik sandali si Victor bago ibigay ang kanyang opinyon sa sitwasyon. Hindi naman siguro natin kailangang mag-alala masyado, kung sa bagay. Si Diane ay pinalayas ng kanyang pamilya at mahigit 5 taon na siyang hindi umuwi. Nangangahulugan ito na matagal na siyang tinanggihan ng mga Shanahan. Hindi natin kailangang matakot na masaktan ang mga Shanahan. Pangalawa, napakahusay ng pag-unlad ng ating pamilya sa nakalipas na 2 taon, at nakipag-ugnayan pa tayo sa isang manager na namamahala sa proyekto ng Liberty City. Nangako siyang magreserba ng kota para sa atin, at ito ay magtutulak sa atin sa lalong madaling panahon upang maging second-tier na pamilya. Sa kabilang banda, ang mga Shanahan ay umuurong, at wala tayong dapat ikatakot. Huminto siya sandali bago idagdag. At saka, nabalitaan ko na gusto pa rin ni Edward Horsfield si Diane, at ipinagmalaki pa niya na payag siyang bigyan ang pamilya ni Diane ng 1,500,000 basta pumayag itong pakasalan siya. May gustong hulaan kung ano ang mangyayari kung maging lumpo si Severin. Agad namang nagningning ang mga mata ni Jada nang marinig iyon. Kung mangyayari iyon, baka magpasalamat pa sa atin ang mga Shanahan kaysa sisihin tayo. At si Edward ay magpapasalamat din sa atin sa pagtulong sa kanya na makamit ang kanyang layunin. Pagdating ng panahon, makakamit din natin ang pabor sa Horsfields. Bingo! Hahaha! Tumawa ng malakas si Victor. Sa aking maingat na pagsusuri, kailangan nating lampuhin si Severin dahil sa napakalaking benepisyo nito para sa lahat ng mga Shanahan. Magiging walang kwenta si Diane kapag nangyari iyon, at kapag napangasawa siya ni Edward, makakasigurado tayo na matutuwa siya sa ginawa natin. Sige, Victor. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na, nasa sabik na sabi ni Prunella. Tatay nga pala, napakagaling ni Severin sa pakikipaglaban. Kahit na mag-isa lang siya, hindi siya kayang harapin ng mga upahang masasamang loob ng restaurant natin kung hindi siya ganoon kahusay na manlalaban. Napakalakas ng mga bodyguard ng pamilya natin, pero naiisip ko pa rin na mas mabuting magdala ng mas maraming tao. Siguraduhin na magdala din ng mas malalakas nating manlalaban doon. Hinimok ni Jada si Victor pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige. Pumunta tayo doon pagkatapos pumili ng ilan sa mga mas mahuhusay na lalaki. Sabi ni Victor sabay lakad palabas. Isang bigla ang ideya ang naisip ni Jada at tinawagan niya si Easton. Bakit mo ako tinatawagan? Labis na nagalit si Easton. Ilang beses niyang sinubukang makipagtalik kay Lucy noong nakaraang gabi ngunit nabigong bumangon ang ari niya, kaya nagpasya siyang lumabas at maglasing matapos hindi malaman kung ano ang kanyang problema. Sinabi ni Jada, "Hihihi, may magandang balita ako sa'yo. Malapit nang mapilayan si Severin."
Ang aking ama ay pumili ng ilan sa aming pinakamahusay na mga bodyguard. Ang aking tiyahin ay pumunta lamang dito ngayon upang humingi ng tulong sa amin at humiling sa aking ama na dalhin ang kanyang mga tauhan upang bugbugin si Severin at gawin siyang baog. Talaga. Masyado mong pinagaganda ang araw ko ngayon. Pupunta ako upang makita ko ang mangyayaring ito para sa aking sarili. Sa tingin ko ay ganoon din kasabik si Lucy na makita ito. Mukhang magiging sobrang maganda ang palabas na ito. Tuwang-tuwa si Easton at nagmadaling lumabas ng bar. Matapos tapusin ang tawag kay Jada, tinawagan niya si Lucy na namimili sa malapit. Bakas ang mukha ni Jada habang nakangisi. Ha, Severin. Hindi ba't naging mayabang kayong lahat kagabi? Well, malalaman mo sa lalong madaling panahon na hindi ako isang mahina, at makukuha mo kung ano ang darating sa iyo para sa pagsampal sa akin. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas. Life After Prison, Kabanata 102. Sa sandaling iyon, pinili ni Victor ang higit sa 20 mga bodyguard ng kanyang pamilya, na lahat ay mga mandirigman na may kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kabilang sa kanila ang mga pinuno ng ilan sa kanyang mga bodyguard team. Ano sa tingin mo? Dapat sapat na ang mga lalaking ito, tama ba? Pagmamalaking tanong ni Victor nang makitang palabas na si Jada. Tumingin si Jada sa kanila at tumanggo ng may kasiyahan. Maging si Hulk, kasama din, hihihi. Hindi masama, hindi masama. Hulk, malakas ba siya? Hindi siya masyadong matangkad. Napatingin si Prunella sa taong tinawag ni Jada na Hulk. Mga 1.8 metro ang taas niya, pero parang wala siyang masyadong muscles sa braso. Kahit na siya ay mukhang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ang iba pang mga bodyguard ay mukhang mas malakas kaysa sa kanya. Ang komantong iyon ay nagdulot ng isang ngiti kay Victor habang sinasabi niya. Ipakita mo sa kanya ang iyong lakas, Hulk. Gagawin ko, sir. Lumapit si Hulk, tumingin sa kaliwa at kanan, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang paningin sa isang malaking marble slab sa damuhan. Ang slab ay higit sa 30 sentimetro ang taas at mukhang napakatibay. Lumapit si Hulk, naikuyom ang kamao, at hinampas ito ng ganoon. Isang muffled sound ang narinig, at ang marble slab ay nabasag sa isang iglap, at ilang piraso ang nagkalat sa lupa. Siguradong malakas siya. Narinig ko na ang ilan sa mga bodyguard na pinapasukan ng mga pamilyang may mataas na uri ay dalubhasa sa pakikipaglaban, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon sila kalakas. Tuluyan nang natigilan sina Prunella at Cecil nang makita ang tagpong iyon. Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa. Kung ang suntok na ito ay damapo sa isang hita, ang hita na iyon ay mababali sa isang iglap. Nakangiting sabi ng asawa ni Victor kina Cecil at Prunella. Mahusay. Tara, lumabas na tayo. Tuwang-tuwa at puno ng kumpiyansa si Cecil. Sa loob ng ilang segundo, pinangunahan ni Jada ang buong grupo nila sa villa kung saan nakatira si Severin. Hoy Severin! Lumabas ka, bakla ka ba? Lalong naging matapang si Cecil dahil suportado siya ng stones nang marating niya ang pasukan ng villa ni Severin. Hindi niya maiwasang mapasigaw ng malakas nang maisip niya ang sitwasyon ng anak. Severin, ikaw na bastos. Ang lakas ng loob mong apihin si Patrick. Lumabas ka dito at salubungin ang iyong kamatayan. Sigaw din ni Prunella. Nag-aalalang tumakbo palabas sina Judith at Maurice matapos marinig ang lahat ng sigaw na iyon. Anong nangyayari dito sa labas? Sa sandaling makita nila ang kawan ng mga tao, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto sa takot. Life After Prison, Kabanata 103. Sino ang dalawang matandang ito? Tanong ni Prunella ng matandang mag-asawa lang ang nakikita niya. Ang kanyang galit ay nagsimulang kumulo sa kaibuturan at siya ay nagtanong. Sabihin mo sa iyong anak na lalaki at anak na babae na lumabas. Napalunok si Judith, humakbang pasulong, at sinabing. Lahat, ang aking anak na lalaki at anak na babae ay lumabas at hindi pa sila bumabalik. Pwede ko bang itanong kung bakit nyo hinahanap si Severin? Hihihi, sa tingin mo maniniwala kami. Malamang nagtatago siya sa loob. Malamig na tumawa si Jada. Kinawian niya ang kamay at saka inutusan ang mga bodyguard. Mga lalaki, pumasok ka at hanapin sila ng mabuti. Huwag maniwala sa isang salita na lalabas sa matandang mag-asawang ito.
Halos 7 o 8 bodyguard ang sabay-sabay na sumugod sa loob. Nagkatinginan sina Judith at Maurice at hindi maiwasang sumimangot. Kahit na wala silang ideya kung sino ang ibang mga tao, naalala nila na si Jada ang babae mula sa restaurant noong nakaraang gabi, at malamang na nagdudulot ito ng gulo para sa kanila dahil sa nangyari sa restaurant. Maya-maya ay bumalik na ang mga bodyguard. Sir, walang ibang tao sa loob. Mukhang hindi nagsisinungaling itong dalawang matanda, wala talaga sa bahay ang mga hinahanap natin. Isang bodyguard ang nagsumbong kay Victor. Kalokohan. Dumating tayo sa maling oras. Gayunpaman, halos alas 5 o alas 6 na ng hapon, hulaan ko na malapit na silang bumalik. Kung dumating ang masama sa pinakamasama, maere na lang tayong maghihintay dito. Nagpa siya si Victor sa susunod niyang gagawin at malamig na ngumiti bago sinabi. Dito na lang kayong dalawa at lumuhad. Huwag mo nang isipin na sabihin sa iyong anak at manugang na huwag nang bumalik. Pakiusap, miss, hindi na kailangang maging hindi makatwiran. Hindi namin binayaran ang bill kagabi dahil sadya mong itinaas ang presyo. Mapait ang ekspresyon ni Judith habang nagsusumamo kay Jada. Paano kung magkita tayo sa kalagitnaan? Babayaran namin ang tamang halaga para sa bill kagabi at tawagan ito patas. Maganda ba iyon? Maganda ba iyan? Tanong mo. Malamig na ngumiti si Jada at sinabing. Sa tingin ko hindi. Sa tingin mo ba ay kayang-kaya ng mga mababang uri na tulad mo na asarin kami? Tumingin ka sa salamin, matanda. Sa isang dagdag na pagpapakita ng lakas, humakbang si Hulk at umungol ng galit. Bingi ba kayong dalawa? Sinabihan kayong lumuhad. Kayong mga tao ay hindi makatwiran. Galit na nagngangalit si Maurice at pinandilatan ang lahat ng naroon. Itinuring niya ang mga ito bilang mga duwag para sa pagpunta sa isang grupo upang apihin ang isang matandang mag-asawa. Huwag kang lalampas sa linya. Kilala ng anak ko si Mr. Henry, at maganda ang relasyon namin sa kanya. Sabi ni Judith. Hahaha, ang ginawa lang ng anak mo ay gamutin ang sakit niya, at ang utang niya sa iyo ay binabayaran na ng buo pagkatapos niyang ibigay sa inyo ang villan na ito. Maraming doktor sa mundo, at kahit hindi siya tinulungan ng iyong anak, may iligtas pa rin ng mga doktor mula sa ibang mga ospital si Mr. Henry. Tumawa ng malakas si Victor. O kaya naman ay may impresyon ka na si Mr. Henry ay walang hanggang utang na loob sa iyo dahil lang sa minsang iniligtas siya ng iyong anak. Sa tingin mo ba kami ay mga hanggal na hindi gumawa ng aming takdang aralin bago dumating upang hanapin ka? Sino ang sinusubukan mong bluff? Tama, sa tingin mo ba sasaktan kami ni Mr. Henry dahil lang kay Severin? Dagdag ni Jada. Ngayon lumuhad ka. Galit na galit si Jada matapos isipin kung gaano siya sinampal ni Severin noong nakaraang gabi. Siya ay nakaramdam ng kahihiyan higit sa anupaman, at tiyak na ang takot sa kahihiyan ang nagbunsod sa kanya upang maiwasan ang pagbanggit ng anuman sa kanyang pamilya. Humakbang siya at sinampal ng malakas si Judith. Sa tingin mo ba nagbibiroan tayo? Luluhod ka ba o hindi? Oh. Oo. Sige. Luluhod kami. Masaya ka na ba? Namumula ang mga mata ni Judith sa takot. Nakaramdam siya ng hinanakit, ngunit ang tanging nagawa niya ay lumuhad ng nanginginig. Honey. Nang makita ni Maurice na sinampal si Judith, namula ang mukha nito sa galit at sinampal niya si Jada gamit ang likod ng kanyang kamay. Life After Prison, Kabanata 104. Noon pa man ay pakiramdam ni Maurice na siya ay isang taong walang kakayahan, lalo na nang makulong si Severin. Naaawa siya sa pinakamamahal niyang asawang si Judith na labis na nagdusa kasama niya. Sa sandaling makita niyang binugbog si Judith, nagalit siya at nagpa siya na mas gugustuhin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang labanan ang kabilang partido kaysa umupo na lamang at panoorin ang mga ito. Hinawakan ni Jada ang mukha at tulalang tumingin kay Maurice. Gaano kalakas ang loob mo na sampelan ako? Maurice, anong ginagawa mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Sa sobrang takot ni Judith ay dali-dali niyang hinayla ang kamay ni Maurice. Walang pag-asa. Lumuhad lang ako sa mga magulang ko. Bakit ako luluhod sa kanila? Kasalanan nila, at sila ang nang-aapi sa atin at nanggugulo. Nagiging matapang na si Maurice, at sumigaw siya na namumula ang mga mata. Lalabanan ko sila, kahit nabaliin ang bawat buto sa aking katawan.
Patay ka na dahil sa ikalawang paglagay mo ng kamay sa aming batang miss. Nang makita iyon ng isang bodyguard ay humakbang siya at itinaas ang kanyang paa para sipin si Maurice. Ikaw ang patay. Sa sandaling iyon, galit na tumawag ang isang boses habang dumaan ang kulay abong liwanag. Tinamaan ng bato ang bodyguard sa hita niya. Agad na napaupo ang bodyguard sa sakit. Sumama ang ekspresyon ng mukha ni Severin, dahil pagdating pa lang niya sa pintuan, nakita niya ang kanyang ina na pilit na pinaluhod sa lupa habang ang isang bodyguard ay naghahanda na sipin ang kanyang ama. Ang galit na damaloy sa kanyang mga ugat ay humantong sa kanya upang sipin ang isang bato sa bodyguard upang turuan siya ng leksyon. Nanay. Tatay. Ano ang nangyayari? Sumugod si Dayan habang karga-karga si Celine, malapit sa likod ni Severin. Ibinaba ni Dayan si Celine at tinulungang makatayo si Judith. Yung babae sa restaurant kahapon. Ibinaba ni Judith ang ulo, tumingin kay Severin. Severin. Kailan ka bumalik? Ang mga taong iyon ay mayaman at makapangyarihan. Ano ang gagawin nila dito? Hindi man lang sila nagpakita ng kagandahang loob kay Mr. Henry nang banggitin namin ang kanyang pangalan, kaya malamang na walang silbi ang paghingi ng tulong sa kanya. Anong gagawin natin ngayon? Lumingon si Severin at bahagyang lumambot ang ekspresyon nito habang inaalo siya. Huwag kang mag-alala, nanay. Kaya ko silang alagaan. Hindi natin kailangang manggulo ng iba. Ngunit paano mo ito gagawin sa iyong sarili? Hindi ka pani-paniwalang nag-aalala pa rin si Judith dahil hindi nila kayang makipagtalo sa isang maimpluwensyang pamilya. Hihihi, hindi naman nila tayo bibitawan kung masyado tayong mabait sa kanila. Tingnan mo ang nangyari sa inyong dalawa. Sa palagay mo ba mayroon silang kahit isang katiting na pagugali ng sangkatauhan pagkatapos nilang salakayin ang dalawang matanda? Lumingon muli si Severin at tumingin sa grupo ng mga tao na may nakamamatay na tingin. Sino sa inyo ang sumampal sa aking ina? Agad namang umatras ng ilang hakbang si Jada. Kilala si Severin bilang mainitan ang ulo, at natatakot siyang mapalapit sa kanya dahil sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pangyayari noong nakaraang gabi. Siya ay umatras sa gilid ng bodyguard at buong pagmamalaki na umamin. Ginawa ko. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Tingnan natin kung makakatakas ka sa kapalaran mo ngayon. Ikaw si Severin. Bastos ka. Bumalik ka sa tamang panahon. Oras na para ipaghiganti ko ang anak ko. Tiningnan ng masama ni Prunella si Severin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang iyong anak na lalaki. Kumunat ang noo ni Severin. Anak namin. Si Patrick. Pinandilatan ni Cecil si Severin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at idiniin ang bawat salita ng kanyang kasunod na pangungusap. Ipapatikim ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng may kapansanan. Parehong mababali ang iyong mga paa habang ang iyong asawa at mga magulang ay nakaluhod sa harap namin upang humingi ng tawad at humingi ng aming awa. Life After Prison, Kabanata 105. Natutulog ka pa ba? Hapon na. Hindi mo ba naisip na oras na para magising ka mula sa iyong dreamland? Napangisi si Severin nang marinig ang masasamang salita ng kabilang partido. Lahat ng nasa harap niya ay puro larong pambata. Matalas na dila, bata. Ngayon na ang araw na malalaman mo na hindi kami ganoon kadaling guluhin. Malamig na ngumiti si Victor at pinandilatan si Severin. Lumingon si Severin at sinabi kay Judith at Maurice. Nanay, tatay, dalhin mo si Celine. Ayokong makita niya ang madugong labanan na mangyayari kapag nagsimula na kaming maghagis ng kamay dito. Pagkasabi noon ay muli niyang nilingon si Dayan. Honey, kung natatakot ka, dapat kang pumasok at isara ang pinto. Hindi ako. At walang kwenta ang pagsara ng pinto. Alam na alam ni Dayan ang realidad. Lalapit pa rin sila sa amin kapag natalo ka. Pumasok na tayo, Celine. Inakay ni Judith si Celine papasok ng bahay kasama si Maurice. Masakit, masakit. Nabali yata ang buto ko. Nakadapa pa rin sa lupa ang bodyguard na nataman ng bato kanina. Habang siya ay umiiyak at namimilipit sa sakit, ang kanyang mga ugat ay lumabas sa kanyang noo at siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Ganyan ba talaga siya kalakas? Tumingin si Hulk sa bodyguard, humakbang pasulong, at kinuyam ang kamao habang nanunuya. Laban tayo, bata.
Gusto kong ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Isang malamig na ngiti ang iginanti ni Severin. Sigurado ka ba? Nagtataka akong makita kung gaano kakalakas. Mayabang namumuso si Hulk. Kinuyam niya ang kanyang kamao, humakbang pasulong, saka binigyan ng isang suntok si Severin. Ang kanyang paggalaw ay kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang pag-atake ay mabilis at mabangis. Pinipigilan niya ang kanyang pagbabantay kahit na siya ay umaatake, at ang kanyang suntok ay may kasamang bagzo ng hangin. Hindi man lang natakot si Severin nang harapin ang pag-ataking iyon. Naikuyom niya kaagad ang kanyang mga kamao at humarap sa kanyang kalaban. Siguradong sobra niyang tinatansya ang sarili niya para labanan ang pag-atake ni Hulk. Pasabugan mo ang kanyang braso, Hulk. Maraming bodyguard ang nanunuya at tumingin kay Severin na parang payaso. Sa sumunod na segundo, isang bahagyang mapurol na tunog ang narinig at isang hindi inaasahang eksena ang nangyari. Si Hulk, na ang lakas ay parang toro, ay napalipad pabalik sa pamamagitan ng suntok ni Severin. Lumipad siya pabalik na parang bola ng kanyan at pinasabog ng ilang metro ang layo bago bumagsak ng husto sa lupa. Bumagsak si Hulk sa lupa at bumulwak ang isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Namutla din agad ang mukha niya. Ilang sandali pa, muling sumigaw si Hulk sa sakit at tinakpan ang braso ng kabilang kamay. Ang kanyang mukha ay nagsimulang bumalik sa ilang kulay, ngunit sa halip na rosy pink, ito ay isang ashen bluish-green complexion. Ayos ka lang, Hulk. Agad na tumakbo ang isang bodyguard, tumingkayad para tingnan, at saka napasigaw sa gulat. Sir! Nabali ang braso ni Hulk. Ano? Natarante si Victor nang marinig iyon. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na si Hulk, ang pinuno ng mga bodyguard at isang natatanging mandirigma, ay nabalian ng braso matapos masuntok ni Severin. Pero paano? Imposible yan. Hindi ba nabasag ni Hulk ang napakalaking marble slab kanina? Lalong natakot si Prunella at napaatras ng ilang hakbang. Nag-iiba na rin ang kulay ng mukha niya, at talagang hindi siya makapaniwala na kayang talunin ni Severin ang ganoong kalakas na tao. Ano ang dapat nating gawin ngayon, tatay? Takot na tanong ni Jada.